meron kang urban home crayfish farm setup at nagkaroon na ang iyong mga crayfish breeders ng craylings na sabay-sabay. Ano na ang iyong dapat gawin? Dapat importanteng malaman natin na bawat isang mother crayfish ay pwedeng magka-produce ng mga 250 hanggang 300 na craylings. Pinakakunti lang ito sa isang 4 inches na laki na mother crayfish. Kaya siguradong kung meron ka lang isa o dalawang trapalpan o kaya retabs at lalo na kung storage back aquarium lamang, paniguradong hindi ito magkakasya kung ang iyong alagang crayfish breeders ay magproproduce na ng maraming crayling. Siyempre, ang mga craylings na ito ay lalaki rin hanggang maging juveniles at kalaunan maging mga adult crayfish na. Siguradong kinakailangan mo na ng mas malaking habitat, pero ang siste ay limited lang ang iyong space at resources. Sa The Urban Crayfish Farmer video number 16, i-share ko lang ang aking mga ginawang preparasyon base sa ating kakayahan sa aking mga parating na at lumalaki ng mga craylings. Sa ngayon ay nakalagay sila sa top trapal pan na ginawa nating nursery pan at magiging grow out pan na rin. Ngayon ay nasa sitwasyon na tayo ng malakihang pagdami ng populasyon ng mga alaga nating mga crayfish. Mga ilang linggo na rin ang nakaraan, 3 sa ating mother crayfish ay nagberid na nga at kalaunan ay sabay-sabay na nag-hatch ang mga eggs. Sabi ko nga, kinumbert ko lang ang aking top trapal pan para maging nursery pan sa pamamagitan ng pagparami ng mga aquatic plants na magsisilbing hides at pagkain na rin para sa mga crayling. Naglagay na din tayo ng mga plastic artificial carabao grass para sa alternatibong hide sa mga craylings. Sa ngayon, ang mga craylings ay nasa 4 na linggo or 1 buwan ang edad na. Ang una kong estimate ay nasa mga 600 hanggang 700 na craylings mula ito sa 3 mother crayfish or nasa mga 250 hanggang 350 na craylings bawat isang mother crayfish. Medyo conservative estimate lang ito. Sa tingin ko, mas marami pa nga. Ang isa kasing 4 inches na nalaking crayfish breeder ay pwedeng magkaroon ng 250 hanggang 350 egg. Ang problema ay kung saan ko ilalagay ang mga lumalaki ng mga crayling. Meron lang tayong dalawang 1 meter by 2.5 meter na trapal pan sa 2 levels pan configuration. At nakikita ko ang sitwasyon, masikip na sila sa nursery pan. Dahil dito ay kita ang palagi nilang pag-aaway, agawan sa pagkain at teritoryo. Sana posible pa rin ang sinasabi kong mortality rate na hindi na sana tataas sa 30%. Dahil nga nasa urban home farm settings ang ating setup, limited lang ang ating space at limitado rin ang ating resources, material man or financial. Medyo maliit at limited lang ang ating expansion kung kinakailangan. Okay, kinaya ng ating resources na magkaroon ng additional na 2 levels trapal pan. Ang napagplanuhan ay magdadagdag ng 2 levels trapal pan katabi ng dati nating 2 levels na trapal pan. Kinakailangan lang baguhin ang mga sukat para tatama sa paglalagyan. Pero ang size, ang volume ang pag-uusapan ay pareho lang sa dati na trapal pan. Dahil nga limitado lang tayo sa resources, upgrade na lang natin ang mga dati nating mga DIY trapal pan water filter para uubra sa dagdag na mga trapal pan. Okay, let's go. Umpisahan na natin gawin ang additional na 2 levels trapal pan. Ang
pagfabricate sa 12 feet by 2 feet by 1 feet na 2 levels trapal pan steel frame. Sa paggawa sa additional na 2 levels trapal pan, sa halip na 1 1/2 by 1 1/2 inches ang gagamitin angle bar ay 1 by 1 na lang. Mas pinili natin gumamit ng mas maliit na angle bar para makatipid na rin. Meron din kasing nag-comment na isang follower natin dito sa YouTube na ang ginamit daw natin sa ating 2 levels trapal pan ay baka oversize nga ang mga angle bar. Sabi ko rin kasi na kaya ako gumamit ng 1 1/2 by 1 1/2 angle bar ay paniguradong hindi mauuga ang ating 2 levels trapal pan. Lalo na kung may kalahati na nalaman na tubig, sadyang mabigat na ito. Dahil nga wala naman tayong load at stability info o kaya data kung anong mga sukat dapat ang angle bar na gagamitin sa paggawa ng trapal pan frames, susubukan na lang muna natin kung uubra ang mas maliit na sukat na angle bar para sa ating additional na 2 levels trapal pan. Pagdating sa water volumes, parehas lang naman sa dating trapal pan at mga bagong trapal pan. Ang pagkaiba lang ay ang configuration ng frame at trapal pan, pero parehas lang ang mga load. Okay, gumamit na ako ng mas maliit na sukat na angle bar sa frame ng additional na 2 levels trapal pan. Ang decision nga ay base sa cost at tignan na rin natin kung kakayanin suportahan ang dalawang trapal pan. Ang pag-fabricate at pag-welding ay inabot lang ng isang araw. Parehas lang ang quantity ng materyales sa naunang trapal pan frame. Ang pagkaiba lang ay ang sukat ng mga angle bars. Kinabukasan na ito na pinturahan. Siyempre, ang mga trapal pan ay properly cycled bago ito ginamit. Kaparehas din sa mga dating trapal pans, ginamitan din natin ng cable tie sa pagkabit sa 2 levels steel frame. Meron tayong major concern sa pagbili ng ating mga trapal pans sa Shopee. Una, hindi maganda ang mga quality. Huwag nang umasa sa workmanship. Masama talaga. Parehos lang lahat ng aking nabili sa Shopee. Next ay merong mga leaks ang mga trapal pans. Dahil nga sa poor workmanship at bara-barang paggawa, kita naman. Kaya kinakailangan ko pang talagang 100% na inspeksyonin para sa mga leaks at mga damages. Kailangan talaga ma-check bago gamitin. Imagine mo na lang ang abala pag may leak. Pagkatapos malagyan ng tubig at mga crayfish at saka mo madidiscovereng merong mga leaks. Kaya pilit kong sinasabi ay kailangan talagang maligtes ang mga trapal pans. Ngayon naman ay ang pag-upgrade ng mga filtration system. Kailangan ma-upgrade ang mga dating filtration system para mas efficient. Nakita naman ninyo ang mga dating filtration na ginamit sa dating 2 levels trapal pan. Meron separate na DIY filter systems bawat isang trapal pan. At kita rin naman ninyo na maganda ang mga piping works. Gumana naman talaga para sa akin. Parating malinaw ang tubig at kung mag-water change, lingguhan lang. Minsan umaabot pa nga ng 2 linggo. Ang ating DIY water filter ay may capacity na angkop lang sa mga sukat bawat isang trapal pan. Ibig sabihin, ang water outflow capacity ng submersible pump ay tama lang sa water volume ng isang trapal pan na may adult or breeder crayfish population na 6 lang bawat trapal pan. Ngayon, kailangan i-upgrade na ang mga water filter para mas efficient at kakayanin ang dalawang trapal pans gamit lang ang isang DIY trapal pan water filter natin. Ngayon ay sobrang hundreds na ang dami ng mga krayling. Lalaki pa ito para maging juvenile at kalaunan ay maging mga adult crayfish. Ang kakalabasan ay 2 pa rin ang aking DIY water filtration system. Isang filtration system bawat isang 2 levels trapal pan. May 2 trapal pan. Para kakayanin ngayon ang doble ng water volume at ang mas marami ng crayfish population, kinakailangan kong i-upgrade nga ang mga submersible water pump output capacity. Ibig sabihin, kailangan ng mas malaking mga pumps at magdadagdag din ng mga biofilter media. Kaya ayon sa plano, ang 2 trapal pans sa ating 2 rin 2 levels trapal pan ay meron tig-isang filtration system or isang DIY upgraded water filter system. Naglagay na rin tayo ng mga drains at piping works sa ating mga filtration system.
ang ating submersible pump upgrade. Medyo hindi maganda ang ating karanasan sa Aquaspeed na brand ng mga aquarium submersible pumps. Sa binili kong dalawang A1100, hindi ko alam kung ako lang naman ito. Hindi umabot sa mga publish at sinasabing flow rate, lalo na sa aking water filter design na base sa canister type na water filter. Pati ang sinasabing maximum water height, kinapos din. Confirm naman ito base sa mga product reviews ng mga hobbyist din. Tapos mas mahal pa, nasa premium ang presyo. Okay, ano na lang submersible pump ang aking binili. Sa generic na lang muna ako, 2,500 liters per hour na 35 watts submersible pumps. Malayong mas mura kaysa sa mga branded na submersible pumps. Maganda rin naman ang mga reviews, maasahan daw. Sa totoo, mas mahigit pa ang output capacity at water maximum height sa sinasabi sa specs. Kahit pa ang gamit ko ay 1/2 inch PVC pipe. PVC pipe ang linya na mayroong maraming liko or elbow. Ang water output capacity ay malakas pa rin pagdaan sa polypack na upgraded DIY water filter. Sa pag-install ng submersible pump sa aking mga 2 levels trapalpan, ginamitan ko ng DIY filter barrier at gamit ang 1 galon na plastic bottle. Sa loob ng DIY filter barrier at cage ilalagay ang pump. Naglagay ako ng mga butas sa 1 galon na plastic bottle at nilagyan ko rin ng filter screen na pino lang gamit ang pinaglumahang filter net. Protection ito sa mga railings para hindi sila mahigop ng malakas na pump. Ang DIY filter barrier at cage ay protection sa pump sa mga debris at iba pang mga materyales para hindi direktang didikit sa pump, para minimal lang ang maintenance at paglinis. Meron tayong pang-control sa lakas ng tubig. Hindi naman to kailangan parating 100% ang paggamit ng lakas ng pump, pero maraming pagkakataon na kailangan hinaan din ang water outflow ng pump. Para sa regulator sa water outflow ng pump, nilagyan ko ng control gamit ang 1 T at ball valve sa output na linya ng pump. Ang control system ay gagana sa pamamagitan ng pagbalik ng sobrang tubig sa pan na pinaghigupan. Sa atin ay ang bottom trapal pan. Ang ating system, ang lakas ng tubig na papunta sa DIY water filter na nakalagay sa top trapal pan ay kinokontrol ng ball valve. Pag binuksan at nilakasan ng control valve, nilakasan ang control valve, dadami ang ibabalik na tubig sa bottom trapal pan. Kaya mangyayari ay hihina naman ang tubig na papunta sa DIY water filter at vice versa pag ang valve ay hinihinahan. Sa paraan ng pagkontrol sa water outflow ng pump na ito ay mas madali at mas maganda para sa pump. Hindi ito persado kagaya kung ang gagamitin ay direktang control valve para pigilan ang labas ng tubig. Sa paraan naman na ito ay magdadagdag lang ng stress sa motor ng pump. Sa pag-upgrade naman sa DIY water filter, para sa karagdagan na 2 levels trapal pan sa ating home setup. Nag-upgrade na nga ako ng filtration capacity ng ating mga dating DIY trapal pan water filter. Para ang mga dati nating dalawang DIY water filter ng trapal pan ay pwede na itong gamitin sa dalawang 2 levels trapal pan. Ang mangyayari ay isang DIY trapal pan water filter bawat isa sa ating dalawa na 2 levels trapal pan. Una sa upgrade na ginawa, naglagay ako ng jack mat para magsilbing dagdag biofilter media. Sana ubra ito. Sunod ay nagdagdag na rin tayo ng mga laba, ceramic rings, assorted rocks at mga ceramic biofilter balls. Karagdagan ito sa mga dating biofilter media. Kailangan kong i-reuse yung mechanical filter media na cotton wool. Hinugasan ko na lang muna sa gripo at saka pinatuyo muna bago ginamit uli. Ang importante lang ay kailangan lang huwag hugasan ang mga dati ng biofilter media sa gripo, lalo na kung chlorinated ang tubig. Ang pinakamaiging gagawin kung talagang gustong alisin ang mga solid debris at mga dumi na kumapit na din sa mga biofilter media ay gumamit na lang ng tubig galing sa
sa trapal pan mo sa paghugas. Konting banlaw lang ang gagawin. Ang drop mat na aking ginamit ay pwedeng gamiting mechanical at biofilter. Pero ang main purpose ay aking gagamitin karagdagang biofilter. Inilagay ko ang drop mat sa ibabaw ng mga assorted biorings, racks at ball. Ngayon sa karagdagan na biofiltration sa aking dalawang DIY trapal pan water filters ay panahon na lang ang magsasabi kung uubra talaga ang aking diskarte. Dagdag disclosure lang, ang mga original na configuration ng aking mga DIY water filter ay umubra naman para sa akin. Sana ang mga upgrade na aking ginawa sa aking filtration system ay uubra din. Ang aking mga DIY trapal pan filter ay aking ginawa at inassemble base sa aking pagkaintindi sa isa sa mga paraan sa pan filtration system. Nasabi ko na nga ng mga ilang beses, umubra naman sa akin. Guro sa iba, meron din kanya-kanyang paraan sa mga filtration system sa pan nila na mas maganda ang filtration system nga. Base, siyempre, sa kanya-kanyang resources, kaalaman at karanasan. Okay, subukan ko na ring hides ang mga egg tray na plastic para sa karagdagan at alternative na hides sa mga lumalaki ng mga krayling. Para ito sa mga inaasahan nating hundreds na growing krayling. Kailangan talaga natin maghanap ng space savings na hides para sa mga palaki ng mga krayling. Marami rin namang mga crayfish growers at farmers na gumamit na ng plastic egg trays na mas murang alternatibong hides sa halip na PVC pipe. Bumili ako online sa Shopee ng 15 piraso. Susubukan ko ito sa aking bagong karagdagang na 2 levels na trapal pan na magsisilbing grow out pan na rin. Kaya lang hindi naman talaga siya mura at mas mura sanang alternative hides kagaya ng sinasabi ng iba. Subukan din muna natin kung uubra naman. Pwedeng maging safe place na pagtataguan din. Pero syempre naman mas maigi pa rin ang mga PVC pipes at kaparehong pipes na hides. Pero bumili o nagdagdag pa rin naman ako ng 40mm na PVC pipe hides para sa mga darating na juveniles natin. Okay, hanggang dito na lang ang ating video. Next video siguro ay sorting, segregation at transfer ng ating 4 na buwan ng railings. Salamat!